What's up mga tropa peeps? Welcome back to my channel. At ito, pag-uusapan ulit natin yung nangyaring pagkaka-ospital nga nitong pangalan ito, si Manuel Mejorada. Yan. Medyo parang talagang nakaka-frustrate lang sa ating part bilang isang mga OFW at mga mamamayan ng bansang Pilipinas na yung ganitong tao ay patuloy pa din na nakakakuha ng kalayaan kahit na siya ay kumbaga nga convicted na talaga. At talagang natatawa lang din ako kasi nga itong sila Mike Servidora medyo masasabi natin na talagang may pagkabaya sila dahil nga chairman ito ng UTW. Talagang ito ay kumbaga hayag na convicted. Talagang meron tong warrant of arrest, meron talaga itong kailangang pagbayaran sa batas. At ito talaga ay meron talagang kailangan na sagutin sa kanyang mga naagrabyado kasi hindi naman sa ako ay kumbaga yung sasabihin nyo na ako ay makadrilon, imposible dahil dilawan yan at talagang matagal nang ayaw yan kahit ng aking mga kaibigan na mga nakakausap dati at mga ilang kapamilya, ayaw nila diyan kay Drilon dahil nga daw iyan ay isang kurako, tapos kumbaga natutulog lang daw sa Senado. Alam mo yung mga ganong naririnig. Kaya ako, ayoko rin kay Drilon. Pero dapat itong si Mejorada ay nilabanan niya si Drilon ng tama. Hindi siya dapat kumuha ng ebidensya doon sa Wikipedia. Kaya ngayon, natalo siya doon sa kaso ng cyber libel na sinampa sa kanya nitong si Drilon. At ngayon nga ay nasentensya naman siya patungkol doon sa sa Anti-Graft and sa Graft and Corrupt Practices Act or Republic Act 3019. Yan. Kumbaga, etong si Mejorada, sinasabi nitong si Mike Servidora na hindi na daw nila kasalanan yun kung hindi hinuhuli itong si Mejorada. So, kung ikaw pala ay na desisyonan na ng korte na guilty sa iyong ginawang kasalanan, tapos hindi ka hinuhuli, hindi mo isusuko yung sarili mo? Di ibig sabihin nun, talagang nilalabag mo yung batas at talagang meron kang intensyon na tumakbo sa batas. Kasi kung matatandaan nyo po, sa isang vlog nitong matandang to, sinabi niya na siya ay susuko pagkatapos nitong COVID. Natapos na yung lockdown, natapos na yung mga kung ano-anong mga ECQ, GCQ, ME, GCQ, mga ganyan. Napakarami na pong natapos na lockdown. Hindi pa rin siya sumusuko. So, paano kung itong sinasabi niyang COVID ay matapos sa 2030, dun pa lang siya susuko? Pwede pala yung ganong excuse na may COVID saka na ako susuko teka muna, baka pwede namang ganon. Saka na ako susuko pag wala na yung epidemya, pag wala na yung COVID. So parang dito talaga sa sa laban na ito nitong si Mejorada, masasabi natin na siya ay isang mapagsamantala sa batas. Talagang kumbaga sa pangangahoy o sa mga illegal logger, patuloy na raransakin o patuloy na wawasakin ni Mejorada ang mga kabundukan, puputulin ng mga puno kahit na bawal na. Ganon pala itong si Mejorada. So, para saan yung kanyang prinsipyo na sinasabi niya na merong ginagawang mali yung tao? Kahanga-hanga na isang Mejorada ang sumugpo o lumaban sa sinasabi niyang korupsyon. Given na yun, di ba? Na talagang merong isang tao na laban sa korupsyon. Pero yung paglaban niya mali, kaya dapat niyang pagdusahan yung ginawa niyang kalokohan. Bakit ka kukuha ng ebidensya doon sa loob ng Wikipedia na kahit sinong tao, kahit sino na humahanap ng mga kasagutan diyan sa Google, alam nila na ang Wikipedia ay hindi mapagkakatiwalaan. Na ang Wikipedia ay pwedeng i-edit ng kahit sino.
bakit doon siya kumuha ng kanyang ebidensya. Kaya ngayon siya ay na ano dito, na bigyan ng ng guilty verdict dito sa kaso niya ng cyber libel kay Drilon, at yung ibinabato niya na korupsyon kay Drilon gawain pala niya. Di ba? Kasi hindi naman ito makikita ng ombudsman, o hindi siya sesentensya ng ombudsman na siya ay guilty kung hindi ito nakita ng ombudsman na siya talaga ay may ginawang masama at meron siyang ginawang panlalamang at siya ay merong ibinulsa na pondo sa kaban ng bayan na ibinabato niya doon kay Drilon. So ibig sabihin, parehas lang sila ni Drilon. Kung ang kanyang paniniwala na si Drilon ay isang korap na opisyal, so ano pa siya? Ibig sabihin, etong si Mejorada ay isa ring korap na opisyal. Dahil nga, hindi naman yan masesentensya ng ganyan. Kita nyo naman, from 2008 hanggang 2020, ngayon lang na sentensyahan si Mejorada na siya talaga ay isang korap na opisyal. Isa siyang korap na tawag dito, ano ba yung niya, yung kanyang yung provincial director, yan. Provincial director siya ng Iloilo. So ibig sabihin, isa siyang korap na provincial director ng Iloilo. Samantalang yung binabato niya ng bintang na korupsyon, hindi niya napatunayan. Bagkus, yung Iloilo Convention Center ngayon ay kinikilala bilang isang napakagandang proyekto, napakagandang building at talagang state of the art. At sinabi pa ng mga ombudsman na mas nakamura pa ang ating gobyerno o ang Iloilo sa pagkakasali nitong si Franklin Drilon dito sa proyekto na ito. Mas nakatipid, hindi nakapagbulsa ang mga tao ng anumang pondo. Yan ang napatunayan ng ombudsman. Kaya nga po talagang etong sa kaso na ito nitong si Mejorada, nakikita ko na pinagtatanggol na lang ng UTW dahil kailangan talaga nilang ipagtanggol dahil nga kakampi nila. Pero nakikita natin ngayon na sila talaga ay nagtatanggol ng isang kriminal at isang korap na opisyal. Isang convicted criminal ng cyber libel at isang convicted na lumabag sa batas ng Graft and Corrupt Practices Act na Republic Act 3019. So, talagang itong taong ito, si Mejorada, ay karapat-dapat lang talaga na, kumbaga, bigyan ng parangal at tanggapin or talagang iluklok bilang chairman dahil siya talaga ang merong pinakamataas na mga kaso na natanggap ng isang UTW member. Di ba po? Kasi, biruin mo nga naman, naging provincial director ka. Tapos naging korap ka. So napakagaling mo dahil kayang-kaya mong mangurakot, kayang-kaya mong magbulsa ng pera ng tao. Kaya ikaw ay iluluklok bilang chairman ng isang grupo na nabuo sa kasamaan, paninira ng tao at sa panlalamang at pangyuyurak. Yan, pangyuyurak sa mga personalidad. Yan. Siyempre, talagang ang isang Manuel Mejorada ay kanilang hinahangaan, pinapalakpakan pag kanilang nakikita. Dahil nga, aba naman, siyang ka naman nakakita noon. First time in the Philippines, maybe first time in the whole world, na merong isang tao na magsasampa ng katiwalian na kukuha ng kanyang mga ebidensya sa Wikipedia. So, eto talaga dito sa mga susundan natin, itong mga susunod na pangyayari dito kay Mejorada. Dahil sabi nga niya ay nasa ospital siya. So, ang isang wanted, isang nagtatago sa batas, kasalanan pala ng batas na hindi siya mahuli. Maaari kayang meron talagang tagabulag ba ito? Merong parang invisible man ba ito na hindi nakikita, hindi napapansin at hindi nakikilala ng mga tao? Kitang-kita naman doon sa mga sa mga video ng video ng ABS-CBN, ng GMA, video sa TV5,
na itong si Mejorada ay nandoon sa loob ng Senado at nagsasabi siya na merong katiwalian at nang hinanapan siya ng ebidensya ay sinabi niyang nandoon sa Wikipedia na nagbase siya doon sa presyo ng lupa doon sa Wikipedia, sa presyo ng mga materyales doon sa Wikipedia. So, dito ngayon, maaaring itong si Mejorada ay gumagamit ng ibang pangalan. Maaaring merong mga taong nagkukup-kup dito para siya ay itago at hindi makilala. Kasi nga po, ito nakakapagtaka. Napakatagal ng wanted, hindi nahuhuli. Napakatagal na nagtatago sa batas, isisisi pa po doon sa mga tao. Isisisi pa sa mga alagad ng batas na bakit daw hindi hinuhuli itong si Mejorada. Medyo parang talagang itong si Mike Servidora ay nabubuhay na sa baluktot na katwiran. Kapag wanted yan, isuko mo. Kung gusto nyo na maging ehemplo kayo at masabi nyo nga to educate people, dapat maging mabuti kayong ehemplo sa mata ng mga tao, sa mata ng inyong mga taga-suporta. Pero, kung ganito ang ipapakita nyo na ang isang wanted nyong chairman ay patuloy na naglalakad, nakakapag-shopping, kung saan nakakapunta, nakakasama nyo sa harapan, nakakasama nyo sa bahay, ito ba ang gusto nyo ipakita sa mga tao nyo? Sa mga naniniwala sa inyo? Na kapag may wanted, itago nyo? Na kapag may wanted at merong nagtatago sa batas, kalingain nyo, suportahan nyo, yakapin nyo. Huwag nyong isuko sa mga kinaukulan. Yung ba ang sinasabi nyo to educate people? To educate people to hide the wanted person? Yan ba ang gusto nyong imulat sa inyong mga susunod na henerasyon, mga anak nyo, mga kamag-anak nyo, na makikita, bakit sila Tito Mike Cervera tinatago yung wanted? Sinusuportahan yung wanted. Di ba na na yan, na convict na yan, na meron siyang ginawang masama, guilty na yan, meron na yang warrant of arrest o sentensya? Bakit hindi sumusuko? Kasi pag mayroong wanted din, itago din natin. Gusto nyo bang gano'n na sabihin ng mga susunod na henerasyon? Na ipinapakita nyo na ang mga tao na wanted ay kailangang protektahan, kailangang itago, kailangang hindi isuko dahil lamang lumaban ito sa korupsyon? Napakamalipong paniniwala niyan at napakabaluktot na paniniwala at baluktot na na prinsipyo na ang isang wanted ay hindi mo isusuko. Kahit ano pa yang tao na yan, kahit na anak mo pa yan, asawa mo yan, pag yan nakagawa ng masama at hinanap ng batas, isuko mo. Dahil kung talagang concerned ka dyan sa tao na yan, isusuko mo dahil kailangan niyang pagbayaran kung ano man ang kanyang nagawang masama. Kaya sana nga talagang lumakas pa itong si Mejorada at bumalik pa ang kanyang malakas na pangangatawan. Dahil nakita naman natin ang kanyang edad ay talagang sinisingil na yan. Nag-uumpisa na siyang singilin ng kanyang mga ginagawang kasamaan o kamalian dito sa mundo. Talagang yung ganyang edad, yan na yung pinaka dumarating na yung panahon na ikaw ay pagbabayari na sa iyong mga kasalanan. At siguro talagang nararamdaman na ni Mejorada ngayon yung sakit na kanyang mga ginawa sa kanyang mga nabiktima. Yan. So sana nga talagang gumaling ka pa Mejorada at makalaya ka pa diyan sa ospital na iyong kinapupuntahan. Maaaring makalaya ka nga dito sa batas ng tao. Pero hindi ka makakalaya, hindi ka makakaligtas sa batas ng Diyos na iyong nilalabag. Yan. So yun, maraming salamat po. Yan lamang po ang gusto kong ihatid sa inyo dito sa vlog na ito. At maraming salamat po sa lahat ng mga tao na mga concerned sa ating mga pinaglalaban at patas na nakikinig sa ating mga prinsipyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po ulit tayo sa ating live. At syempre po, meron pa po tayong mga paparating na vlog. At yun nga po ulit, gusto ko lang po talagang magpasalamat sa lahat po nag-congratulate, sa lahat po ng bumate sa kung ano man ang natamo ko ngayong 2020 dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. Utang ko po sa inyong lahat ang aking natamo o ang aking narating dito sa YouTube ngayong 2020. Kaya po, God bless us all po talaga. God bless us all. Mama Chup Chup, love you, love you.
What's up mga tropa pips?